Nagtaka ka na ba kung ano ang sikreto na maaaring magbukas ng mga pintuan ng langit diretsyo sa iyong buhay? Isipin sandali na mayroong isang panalangin na napakalakas, napakalalim, na hindi lamang nagbago ng kapalaran ng sangkatauhan, kundi maaaring magbago rin ng iyong buhay ngayon sa mismong sandaling ito. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang panalangin ni Jesus na binigkas sa isang sandali ng paghihirap at kaluwalhatian ay nagtataglay ng isang nakatagong misteryo, nakakaunti lamang ang nakakaalam, ngunit may kapangyarihang baguhin ang iyong realidad, magdala ng kapayapaan sa iyong puso at maglantad ng layunin na pinangarap ng Diyos para sa iyo? Ito ay hindi lamang isang malayong pangako. Ito ay isang susi na nasa iyong abot, naghihintay na matagpuan. Isipin mo, ilang beses mo na ba naramdaman na ikaw ay nawawala, walang lakas, o kahit na nagdududa kung naririnig ng Diyos ang iyong mga panalangin? Mayroong isang bagay sa loob mo na nagnanais ng isang mas malalim na koneksyon, ng isang sagot na hindi lamang mga salita, kundi isang buhay na karanasan kasama ang lumikha. Paano kung sa susunod na ilang minuto, maaari mong matutunan ang isang bagay na napakarevelasyon na magbabago sa paraan ng iyong pananalangin, sa paraan ng iyong pamumuhay, at maging sa paraan ng iyong pagtingin sa mga hamon sa harap mo? Ang panalangin na ito ni Jesus ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay isang portal sa supernatural, isang sikretong itinago sa mga kasulatan na nais ipakita sa iyo ng Espiritu Santo ngayon. Bakit ito mahalaga? Dahil ang buhay, minsan ay parang isang larangan ng digmaan. Sa pag-iisip ng kaunting filosofiya, sinabi ng Makata na ang tao ay isang nilalang na inihagis sa mundo, ngunit ito ba ay nangyari ng walang armas, walang pag-asa? O baka naman binigyan tayo ng Diyos ng isang nakatagong kapangyarihan, isang banal na kasangkapan na kakaunti lamang ang tunay na gumagamit? Ano ang gagawin mo kung alam mo na isang panalangin lamang ay maaring magpabagsak ng mga pader, magpagaling ng mga sugat, at magdala ng liwanag kung saan mayroon lamang kadiliman? Inaanyayahan kitang manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito, dahil maaaring nagsasalita sa iyo ang Diyos ngayon sa mismong sandaling ito sa pamamagitan ng mga salitang ito. Bago tayo sumisid sa pag-aaral, nais kong hilingin sa iyo ang isang espesyal na bagay. Mag-iwan ng isang maikling pangungusap sa mga komento tungkol sa kung ano ang kahulugan ng panalangin para sa iyo. Maaari itong maging tulad ng ang panalangin ay tulay ko sa Diyos, o anumang tumatama sa iyong puso. Ito ay hindi lamang isang simpleng kilos. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan ng pagpapahayag na narito ka upang lumago sa Espiritu. At kung maaari, i-like ang video na ito ngayon. Alam mo ba kung bakit? Kapag nag-like ka, dinadala ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangang marinig ang tungkol sa kapangyarihan ng panalangin ni Jesus. Nagiging mensahero ka ng salita ng Diyos. Binabati kita sa iyong hakbang. Espesyal ka dahil narito ka, naghahanap ng higit pa sa Diyos. At mayroon pa, ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay tulad ng pagtatanim ng isang binhi sa iyong sariling espiritual na buhay. Habang mas nagkakaugnay ka sa mensaheng ito, mas maaaring gumawa sa iyo ang Espiritu Santo. Marami ang gumagamit ng channel na ito bilang isang espiritual na suporta, lalo na ang mga walang malapit na simbahan. Kaya, ang iyong aktibong pakikilahok ay mahalaga. Ikaw ay bahagi ng isang mas malaking bagay. Bago tayo magsimula, bakit hindi magkomento ng kapayapaan kay Kristo? Ito ay isang tanda na magkasama tayo sa paglalakbay na ito. Maging alerto, dahil ang penultimate na bahagi ng video na ito ay maaaring naglalaman ng susi para magbukas ng isang makapangyarihang pagpapala sa iyong buhay. Ngayon, ihanda ang iyong puso,
magsisimula na ang pag-aaral. Ang katahimikan, bago dumating ang bagyo, isipin sandali ang bigat ng isang madilim na gabi kung saan ang langit ay tila nagpipigil ng hininga, parang may isang napakalaking bagay na mangyayari. Bago binigkas ni Jesus ang pinakamakapangyarihang panalangin na mag-eetyo sa mga siglo, mayroong isang sandali ng katahimikan, isang katahimikan na puno ng kahulugan. Pinag-uusapan natin ang bundok ng mga olibo, isang lugar kung saan nagpunta ang tagapagligtas bago siya ipako sa krus. Sa Lucas 32:39-44, mababasa natin na si Jesus bilang ganap na Diyos, ngunit ganap ding tao, ay lumayo sa kanyang mga alagad upang manalangin. Hindi lamang siya nagsasalita ng mga salita sa hangin, hinaharap niya ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang misyon sa lupa. At ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagpatirapa, nakaharap sa lupa at ibinukas ang kanyang puso sa harap ng Ama. Ngayon, huminto at mag-isip, ilang beses mo na naramdaman na ikaw ay nasa harap ng isang bagyo sa iyong buhay. Marahil ngayon mismo ay mayroon kang dinadala na pasan na tila napakabigat, isang desisyon na nagpapawala sa iyong tulog o isang sakit na hindi mo maipaliwanag. Si Jesus sa hardin na yon ay hindi immune sa paghihirap. Sinasabi ng Biblia na ang kanyang pawis ay parang mga patak ng dugo, isang tanda ng matinding presyo na lampas sa ating pangunawa. Ngunit narito ang unang sikreto na maaari nating matutunan sa eksenang ito. Bago ang panalangin na nagbago ng lahat, pinili niya ang pagsuko. Hindi siya tumakas, hindi siya sumigaw, hindi siya nagrebelde. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa mga kamay ng Ama. Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng pagsuko? Hindi ito pagbibigay, kundi pagtitiwala. Nang manalangin si Jesus, sinimulan niya ito sa isang kahilingan. Ama, kung maaari alisin mo sa akin ang kopang ito. Siya ay tapat sa kanyang nararamdaman. At ito ay napakalaya, kapatid. Hindi inaasahan ng Diyos na magpanggap kang malakas sa lahat ng oras. Nais niyang marinig ang katotohanan ng iyong puso, ang iyong mga takot, ang iyong mga pagdududa, ang iyong mga bakit. Ilang beses mo na kinain ang iyong mga luha at sinubukang lutasin ang lahat ng mag-isa. Itinuro sa atin ni Jesus na ang makapangyarihang panalangin ay nagsisimula sa pagiging marupok. Hindi niya itinago ang paghihirap, kundi dinala ito sa tamang lugar, sa paanan ng Ama. At pagkatapos, may isang pambihirang bagay na nangyari. Hindi siya tumigil sa kahilingan, nagpatuloy siya. Gayunpaman, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. Narito ang puso ng panalangin na maaaring magbago ng iyong buhay. Hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto mo, kundi kung ano ang plano ng Diyos. Marahil ikaw ay nananalangin para sa isang pintong hindi nabubuksan. Ngunit paano kung ginagabayan ka ng Diyos patungo sa isang ibang landas, isang landas na hindi mo pa nakikita? Alam kong mahirap ito. Minsan, ang kalooban ng Diyos ay tila isang misteryo o isang mabigat na pasan. Ngunit tingnan mo si Jesus, nagtiwala siya na ang Ama ay may mas malaking layunin, kahit na ang landas ay patungo sa krus. Isipin ang iyong buhay ngayon. Mayroon ka bang hawak ng mahigpit na natatakot bitawan? Isang pangarap, isang plano o isang hinanakit? Si Jesus sa bundok ng mga olibo ay nagpapakita sa atin na ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi yaong nagpipilit sa Diyos na gawin ang gusto natin, kundi yaong nag-aayon sa kanyang kalooban. At narito ang kagandahan nito. Nang siya ay nanalangin ng ganito, dumating ang mga anghel upang palakasin siya. Gumalaw ang langit at maaaring mangyari rin ito sa iyo. Kapag ikaw ay nanalangin ng may pagsuko, ang Espiritu Santo ay papasok, magdadala ng kapayapaan kung saan mayroong kaguluhan, lakas kung saan mayroong kahinaan. Nais kitang hamunin ngayon, maglaan ng isang sandali upang isipin na ikaw ay nasa harding iyon kasama si Jesus.
Ipikit mo ang iyong mga mata saglit at tanungin ang iyong sarili, ano ang kailangan kong isuko sa mga kamay ng Ama? Marahil ito ay ang kontrol, ang pagkabalisa o maging ang pangangailangan na maunawa ng lahat. Hindi kanya hinuhusgahan dahil sa iyong takot, inaanyayahan kanyang magtiwala. At kapag ginawa mo ito, may isang makapangyarihang bagay na sisimulang tumubo sa loob mo. Ang katiyakan na ang Diyos ang nasa kontrol kahit na ang bagyo ay umuugong sa iyong paligid. Ang eksenang ito sa bundok ng mga olibo ay tulad ng isang binhi na itinanim ni Jesus para sa atin. Alam niya na ang mangyayari, ang krus, ang kamatayan, ang pagkabuhay na muli ay magbabago sa mundo. Ngunit bago iyon, iniwan niya sa atin ang isang halimbawa. Ang panalangin na nagbabago ay hindi yaong pinakamahaba o pinakamalakas, kundi yaong pinakatapat. Kaya, mahal kong kaibigan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong pinagdadaanan ngayon, magsimula kung saan nagsimula si Jesus, sa katahimikan, sa pagsuko, sa pagtitiwala. Dahil dito nagmumula ang kapangyarihan na nagpapabagsak ng mga bundok at nagbubukas ng mga langit. Ang sigaw na nagpunit sa tabing, ngayon isipin ang isang eksena na umalingaw-ngaw tulad ng kulog sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nasa tuktok tayo ng Golgota, ang lugar ng bungo, kung saan ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo at sa tunog ng hirap na paghinga. Si Jesus, nakapako sa krus, ay humaharap sa huling oras ng isang misyon na walang sino man sa atin ang makakayang dalhin. At pagkatapos sa Mateo 27:46, naririnig natin ang isang bagay na tumatagos sa puso. Nang mag-iikasyam na oras, sumigaw si Jesus ng malakas, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito isang bulong, kaibigan. Ito ay isang sigaw, isang daing na tumawid sa langit at lupa, puno ng sakit, ngunit puno rin ng layunin. Naramdaman mo na ba ang pagkaligaw ng tumingala ka at nagtanong, Diyos, nasaan ka? Marahil ito ay sa isang mahabang gabi pagkatapos ng isang balita na nagpabagsak sa iyo o sa isang sandali kung kailan ang lahat ng iyong pinaghirapan ay tila gumuho. Ang sigaw ni Jesus sa krus ay hindi lamang isang tala sa kasaysayan, ito ay isang salamin para sa ating mga kaluluwa. Ipinapakita nito sa atin na kahit ang anak ng Diyos ay naramdaman ang bigat ng katahimikan ng Diyos. Ngunit narito ang misteryo na kakaunti ang nakakaalam. Ang panalangin ito, ang daing na ito, ay hindi ang wakas. Ito ay ang simula ng isang bagay na nagbago ng lahat. Isipin mo ito. Bakit sumigaw si Jesus ng mga salitang ito? Binabanggit niya ang awit 22, isang teksto na isinulat mga siglo na ang nakalilipas na nagsisimula sa desperasyon ngunit nagtatapos sa tagumpay. Hindi lamang niya ipinahayag ang kanyang paghihirap, ipinapahayag niya ang isang walang hanggang katotohanan. Kahit na tila lahat ay nawala, alam niya na hindi siya talaga pinabayaan ng Ama. At alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos? Ang tabing ng templo, ang makapal na telang naghihiwalay sa tao sa Diyos, ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang sigaw na iyon ay nagbukas ng isang daan na walang makakapagsara. Ang daan para sa iyo at sa akin na pumasok sa presensya ng Ama, na ngayon dalhin mo ito sa iyong buhay. Ilang beses mo na naramdaman na ang Diyos ay malayo, na ang iyong mga panalangin ay tumatama sa kisame at nahuhulog sa sahig. Si Jesus sa krus ay nagturo sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang ating boses ay mahalaga. Hindi niya itinago ang sakit, ibinigay niya ito sa Ama sa pamamagitan ng isang makapangyarihang sigaw. At ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Na hindi mo kailangang matakot na sumigaw, maging tapat ka sa Diyos. Sabihin mo ang nasusunog sa iyong dibdib. Hindi siya natatakot sa iyong mga tanong, ni nasasaktan sa iyong mga luha. Alam kong minsan ay mahirap maniwala na ang Diyos ay nakikinig.
Marahil ikaw ay nasa isang disyerto ngayon, isang diagnosis, isang pagtatraydor, isang kalungkutan na humihigpit sa iyong dibdib. Ngunit tingnan mo ang krus. Ang sigaw na iyon ay hindi nasayang. Nang tanungin ni Jesus, bakit mo ako pinabayaan? Dala-dala niya ang bigat ng ating kasalanan, ng ating pagkaligaw, upang hindi mo na kailangang dalhin ito mag-isa. At ang napunit na tabing ay ang patunay. Ang Diyos ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong panalangin, kahit na ito ay isang paos na sigaw, ay may kapangyarihang magpunit ng mga hadlang na hindi mo nakikita. Nais kong ikwento sa iyo ang isang larawan na pumasok sa aking isipan habang nananalangin para sa video na ito. Isipin mo ang isang bata na nahulog at nasugatan ng tuhod. Hindi siya nananahimik, nagpapanggap na ayos lang. Tumatakbo siya sa kanyang ama, umiiyak, humihingi ng tulong. At ang ama ay hindi siya tinatanggihan dahil sa kanyang pag-iyak. Kinalong niya ito. Si Jesus sa krus ay sumigaw para sa atin at ang ama ay tumugon sa isang himala. Natapos na ang paghihiwalay. Kaya, mahal kong kaibigan, sa susunod na maramdaman mo na ang Diyos ay malayo, tandaan mo ito. Ang iyong sigaw ay isang panalangin at ito ay umaabot sa trono ng biyaya. Ano ang gagawin mo kung alam mo na ang Diyos ay naghihintay sa iyong daing upang kumilos? Marahil mayroon kang napakaraming bagay na itinatago sa iyong puso na hindi mo na alam kung saan magsisimula. Magsimula sa simpleng bagay. Diyos, hindi ko naiintindihan, ngunit nagtitiwala ako. Ang sigaw ni Jesus ay nagturo sa atin na ang makapangyarihang panalangin ay hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang itong maging totoo. At kapag ikaw ay nanalangin ng ganito, may isang bagay na gumagalaw sa espiritual na mundo. Nagbubukas ang mga pinto, napuputol ang mga tanikala, at napupuno ng presensya ng Diyos ang kawalan na akala mo ay hindi kailanman gagaling. Kaya itaas mo ang iyong ulo ngayon. Ang Diyos na nakarinig sa sigaw ng anak sa krus ay nakikinig sa iyo ngayon. Hindi ka niya pinabayaan, pinunit niya ang tabing upang yakapin ka. Bakit hindi mo gawin ang panalangin ito ngayon sa katahimikan ng iyong puso? Sumigaw ka kung kailangan, bumulong kung mas madali, ngunit makipag-usap ka sa Kanya. Dahil ang sandaling iyon sa krus ay ang simula ng isang tagumpay na sa iyo rin. Ang salitang nagtatak ng pangako. Ngayon, isipin ang isang sandali na kasing lambot ng isang bulong, ngunit kasing tigas ng isang matatag na bato. Muli tayong nasa harap ng krus, ngunit sa pagkakataong ito, ang araw ay nalubog na, ang lupa ay nanginginig, at ang katahimikan ay bumabalot sa Golgota. Sa Juan 19:30, nabasa natin ang isa sa mga huling salita ni Jesus bago niya ibigay ang kanyang espiritu, naganap na. Tatlong simpleng salita sa ating wika, ngunit sa orihinal na Griego, isang salita lamang, tetelestai, na puno ng kapangyarihang umalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ito ay hindi isang buntong hininga ng pagkatalo, kaibigan, kundi isang deklarasyon na nagtatak ng pinakadakilang pangako na ibinigay sa sangkatauhan. Naramdaman mo na ba ang ginhawa ng pagtatapos ng isang bagay na tila imposible? Marahil ito ay isang utang na nabayaran, isang proyektong natapos pagkatapos ng mga buwan ng pagsisikap, o maging isang pagkakasundo na akala mo ay hindi kailanman mangyayari. Ngayon, paramihin mo ang pakiramdam na iyon ng 1,000 beses dahil ang ginawa ni Jesus sa sandaling iyon ay walang katapusang mas malaki. Hindi lamang niya tinapos ang isang gawain, kumpletong natupad niya ang plano ng pagtubos na inihanda ng Diyos bago pa man itinatag ang mundo. At ang panalangin ito, ang anunsyong ito, ay isang paanyaya para sumali ka sa tagumpay na ito. Isipin mo, ano ang ibig sabihin ng isang bagay na naganap na sa iyong buhay? Marahil ikaw ay may dinadalang mga kasalanan na hindi na dapat sa iyo
o nakikipaglaban sa mga digmaang matagal nang napanalunan niya. Nang sabihin ni Jesus na naganap na, tinitingnan niya ang iyo. Oo, ikaw na nakikinig nito ngayon. Binayaran niya ang halaga ng bawat pagkakamali, bawat sugat, bawat sandali na akala mo ay wala ng pag-asa. At alam mo ba kung ano ang pinakakahanga-hanga? Hindi niya ito ginawa ng palihim. Ipinahayag niya ito ng malakas upang marinig ng langit ng lupa at maging ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Ang utang ay nabayaran, ang daan ay nabuksan, ang pangako ay natatak. Nais kong dalhin mo ito sa iyong puso ngayon. Mayroon bang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay kailangan mo pang ayusin bago mo maramdaman na karapat-dapat ka sa pagmamahal ng Diyos? Isang bisyo na hindi mo maiwanan, isang hinanakit na pumipigil sa iyo, o isang takot na nagpapahinto sa iyo. Hindi sinabi ni Jesus na malapit nang matapos o kulang pa ng kaunti. Sinabi niya naganap na. Ito ay isang regalo, kapatid. Isang regalo na hindi mo kailangang paghirapan kundi tanggapin lamang. At ang makapangyarihang panalangin na sumisibol mula rito ay simple. Panginoon, tinatanggap ko ang kanyang ginawa para sa akin. Alam kong hindi laging madaling maniwala dito. Ang buhay ay may paraan upang iparamdam sa atin na tayo ay may utang pa, na kailangan nating patunayan ang isang bagay. Ngunit tingnan mo ang krus. Sa sandaling iyon, wala nang naiwan si Jesus. Hindi niya sinabi ang mga salitang ito sa mga relihiyosong nanunuya ni sa mga alagad na tumakas. Sinabi niya ito sa Ama bilang isang ulat ng natapos na misyon, at tinanggap ito ng Ama. Pinatotohanan ito ng langit. At ngayon, nasa sa iyo na ang desisyon. Mamumuhay ka ba na parang ikaw ay nakatali pa rin, o bilang isang taong pinalaya ng minsan at magpakailanman? Nais kong ikwento sa iyo ang isang larawan na pumasok sa aking isipan habang inihahanda ito. Isipin mo ang isang artesano na naglaan ng mga taon upang lilukin ang isang obra maestra. Kapag ibinigay niya ang huling tapik, hindi siya nag-aatubili. Tinitignan niya ang kanyang likha at sinasabi, tapos na. Si Jesus ang artesano ng iyong buhay, at sa krus ay ipinahayag niya na ikaw ang kanyang obra maestra. Hindi mahalaga kung gaano ka man nasisiraan ng loob o hindi kumpleto. Nakikita niya kung ano ang maaari mong maging dahil natapos na niya ang gawain. At sa bawat oras na ikaw ay nananalangin, maaari kang manalig sa katotohanan ito. Ang kailangang gawin, nagawa na niya. Marahil iniisip mo, ngunit paano naman ang mga laban na kinakaharap ko? Hindi nito binabaliwala ang tagumpay ni Jesus. Ito ang entablado kung saan mo nabubuhay ang tagumpay na ito. Kapag ikaw ay nananalangin mula sa naganap na, hindi ka humihingi ng isang bagay na kulang pa. Inaangkin mo ang kung ano ang sa iyo na. Ito ay tulad ng isang tagapagmana na natuklasang nilagdaan na ang testamento, hindi niya kailangang lumaban para sa kung ano ang kanya na, kundi kunin lamang ito. Kaya bakit hindi mo gawin ito ngayon? Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, naniniwala ako na natapos mo na ang lahat para sa akin. Damhin ang bigat na nawawala sa iyong mga balikat, ang kapayapaang pumapasok sa iyong dibdib. Ang salitang, ito sa krus ay isang buhay na panalangin, isang tatak na hindi kumukupas. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Mayroon kang tagapagligtas na nagpunta hanggang sa wakas para sa iyo. At kapag ikaw ay nananalangin ng naaayon sa kanyang ginawa, ang Espiritu Santo ay nagsisimulang magpakita sa iyo ng mga bagong bagay. Mga pintong nagbubukas, mga tanikalang napuputol, mga pag-asang muling sumisibol. Kaya itaas mo ang iyong mga mata ngayon, mahal kong kaibigan. Ang natapos ni Jesus ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ang kapangyarihang nagbabago sa iyong buhay ngayon. Ang pagpapala na dumadaloy mula sa kapatawaran. Ngayon isipin ang isang eksena na sumasalungat sa lahat ng nauunawaan ng puso ng tao tungkol sa katarungan.
Muli tayong nasa paanan ng krus kung saan ang tunog ng mga martilyo ay umalingaw-ngaw pa rin at ang bigat ng pagtataksil ay nakabitin sa hangin. Sa Lucas 23:34, si Jesus na may mga pulsong tinutusok at katawang pinahirapan ay nagtaas ng kanyang tinig sa gitna ng sakit at nagsabi, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang mga salitang ito ay hindi isang bulong ng kahinaan, kaibigan, kundi isang panalangin na nagbuhos ng biyaya sa isang mundong hindi karapat-dapat. Isang mundo na kinabibilangan mo at ako. Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng pagpapatawad kapag ang lahat sa iyong loob ay sumisigaw para sa paghihiganti? Marahil alam mo ang pakiramdam ng isang sugat na bukas dahil sa mga salitang nakakasakit, isang pangakong nasira o isang kilos na malalim na tumatak sa iyo. Ang natural na reaksyon ay maghiganti, magtanim ng galit o kahit man lang maghintay na aminin ng iba ang kanilang pagkakamali. Ngunit iba ang ginawa ni Jesus. Nakabitin sa pagitan ng langit at lupa, hindi niya sinumpa ang mga sundalong nagpako sa kanya ni ang mga lider na humatol sa kanya. Hiniling niya ang kapatawaran para sa kanila at ang panalangin ito, kapatid, ay isang tanikalang maaaring magpalaya sa iyo ngayon. Isipin mo, sino ang nasa paligid ng krus noong araw na iyon? Mga taong naglalaro ng sugal para sa mga damit ni Jesus, isang pangkat na nanunuya, mga alagad na nagtatago dahil sa takot. Wala sa kanila ang humingi ng tawad, wala sa kanila ang karapat-dapat. Gayunpaman, tiningnan sila ni Jesus at tayo rin ng may mga matang puno ng habag. Nakita niya ang higit pa sa kanilang ginagawa, naunawaan niya ang hindi nila naiintindihan. At narito ang isang katotohanan na maaaring magbago ng iyong buhay. Nang humingi siya ng kapatawaran sa Ama, binuksan niya ang isang bukal ng biyaya na hindi kailanman matutuyo. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa sandaling iyon. Ito ay para sa iyo ngayon, para sa iyong mga pagkakamali at maging para sa mga taong nasaktan ka. Nais kong dalhin mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Mayroon bang tao sa iyong buhay na hindi mo pa napapatawad? Marahil ito ay isang alaala na bumabalik tulad ng isang anino o isang pangalan na nagpapahirap pa rin sa iyong dibdib. Si Jesus sa krus ay nagpapakita sa atin na ang kapatawaran ay hindi nakadepende sa iba. Nakadepende ito sa iyong pagpiling magpalaya. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang galit ay isang kulungan na itinatayo mo para sa iyong sarili. Nang manalangin siya ng Ama, patawarin mo sila, hindi lamang niya pinalaya ang mga taong iyon, binigyan niya tayo ng kapangyarihang maging malaya rin. Malaya sa pait, malaya sa bigat, malaya upang mabuhay ang buhay na pinangarap ng Diyos. Para sa atin, alam kong hindi madali ang magpatawad. Minsan, tila ito ay hindi makatarungan. Bakit palalayain ang hindi humihingi ng tawad? Bakit mag-aalok ng biyaya sa hindi man lang nakikita ang kasamaang ginawa? Ngunit tingnan mo si Jesus, hindi niya hinintay na magsisi ang mundo. Siya ang nagpasimula at kapag nanalangin ka tulad ng kanyang panalangin, may isang himalang nangyayari. Ang Espiritu Santo ay nagsisimulang magpalambot ng iyong puso, magpagaling ng mga sugat at ipakita sa iyo na ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ay banal na lakas. Ito ay ang iyong pagsasabi sa kaaway, hindi mo na ako kontrolado. Nais kung ipinta sa iyo ang isang larawan na pumasok sa aking isipan habang nagmumuni-muni tungkol dito. Isipin mo ang isang ilog na napigilan ng isang dam na gawa sa mga bato. Gustong dumaloy ng tubig, ngunit pinipigilan ito ng mga bato. Ang galit ay ganun din. Hinahadlangan nito ang pagpapalang nais ibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon, isipin mo si Jesus sa krus. Gamit ang mga salitang iyon, inaalis ang mga bato isa-isa. Kapag nanalangin ka ng Ama, patawarin mo. Pinapadaloy mo ang ilog. At ang ilog na ito ay nagdadala ng buhay, kapayapaan, kagalakan.
Marahil hindi mo makita ang pagbabago sa iba, ngunit ikaw ay magbabago. At iyon ang mahalaga. Kaya, mahal kong kaibigan, bakit hindi ka maghakbang ngayon? Hindi kailangang malaki. Maaring isara mo lang ang iyong mga mata at sabihin, Panginoon, tulungan mo akong magpatawad tulad ng pagpapatawad mo. Hindi mo kailangang maramdaman ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula ka lang. Dahil ang panalangin ito ni Jesus ay isang modelo para sa atin. Itinuturo nito sa atin na ang kapatawaran ay hindi isang pangyayari kundi isang proseso. At sa bawat pagkakataong pipiliin mong magpatawad, nagpapakita ka ng puso niya. Nagiging mas katulad ka ng tagapagligtas na nagbigay ng lahat para sa iyo. At mayroon pa, kapag nagpatawad ka, nagbubukas ka ng puwang para tumanggap. Sinasabi ng Biblia na pinatatawad tayo ng Diyos tulad ng pagpapatawad natin sa iba. Hindi ito isang palitan, kundi isang espiritual na batas. Ang iyong pinakawalan ay babalik sa iyo bilang pagpapala. Kaya, ang pagpapatawad ay hindi lamang tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa iyong paghahanda upang tanggapin ang handog ng Diyos. Isipin ang kapayapaang maaaring bumaha sa iyong kaluluwa, ang bigat na maaaring maalis sa iyong mga balikat. Lahat ng ito ay nagsimula sa isang panalangin sa krus, isang panalangin na maaari mong isabuhay ngayon. Itaas mo ang iyong puso ngayon, kaibigan. Hindi lamang humingi ng kapatawaran si Jesus para sa mga taong iyon, humingi siya para sa iyo, para sa iyong mga pagkakamali, para sa iyong mga laban. At tinatawag ka niya na gawin din ito. Manalangin tulad ng kanyang panalangin, magpatawad tulad ng kanyang pagpapatawad, at tingnan kung ano ang gagawin ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Dahil ang biyayang dumadaloy mula sa krus ay ang kapangyarihang nagbabago ng lahat, ang tawag na tumatama sa kaluluwa. Ngayon, isipin ang isang eksena na puno ng lambing at kagyat tulad ng tunog ng isang pusong tumitibok sa gitna ng kaguluhan. Nasa krus pa rin tayo kung saan tila huminto ang oras at si Jesus kahit sa kanyang huling sandali ay tumitingin ng lampas sa sakit. Sa Juan 13:36-27, nakita niya ang kanyang ina, si Maria, na may pusong wasak sa paanan ng krus at ang alagad na si Juan sa tabi niya. Sa mahinang tinig ngunit puno ng pagmamahal, sinabi niya, Babae, narito ang iyong anak. At pagkatapos sa alagad, narito ang iyong ina. Hindi lamang ito isang tagubilin, kaibigan. Ito ay isang buhay na panalangin, isang tawag na umalingaw-ngaw hanggang sa iyo ngayon. Naramdaman mo na ba ang isang kawalan na hindi mo maipaliwanag? Marahil ito'y pananabik sa isang taong lumisan, ang layo ng isang relasyong nawala, o ang pakiramdam na may kulang sa iyong buhay ngunit hindi mo alam kung ano. Sa sandaling iyon, hindi lang inalagaan ni Jesus si Maria at si Juan. Itinuro niya sa atin na ang pamilya ng Diyos ay higit pa sa dugo at laman. Lumikha siya ng isang walang hanggang ugnayan, isang komunidad ng pagmamahal, at isinama kanya rito. Ang panalangin, ito ay isang paanyaya para hanapin mo ang iyong lugar sa kanyang puso. Isipin mo ito, ano ang ibig sabihin ng matawag ni Jesus? Sa krus, wala na siyang lakas upang sumigaw, ngunit ang kanyang mga salita ay may bigat na lumampas sa maraming henerasyon. Nakita niya ang kalungkutan ni Maria at ang katapatan ni Juan at pinag-isa niya sila. At alam mo kung anong ipinapakita nito? Na kahit sa pinakamahirap mong sandali, nakikita ka niya. Alam niya ang iyong mga luha, ang iyong tahimik na mga laban, at nais kanyang iugnay sa isang mas malalim na layunin. Maaring pakiramdam mo ay nag-iisa ka ngayon, ngunit makinig ka. Tinatawag ka ni Jesus upang maging bahagi ng kanyang pamilya, maging anak, kapatid, kaibigan sa kanyang kaharian. Gusto kong dalhin mo ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ilang beses ka nang dumaan sa isang tao at naisip, kailangan kaya niya ako? O baka naman ikaw ang nangangailangan ng makita ng alagaan. Nang sinabi ni Jesus ang mga salitang iyon,
Ipinakita niya na ang makapangyarihang panalangin ay hindi lang tungkol sa paghingi, ito ay tungkol din sa pagsagot sa tawag ng pagmamahal. Ibinigay niya tayo sa isa't isa bilang regalo. At paano kung magsimula kang tumingin sa paligid gamit ang kanyang mga mata? Baka ang tahimik mong kapitbahay, ang malayong kasamahan sa trabaho, o kahit isang tao sa iyong bahay ay naghihintay lang ng isang kilos mula sa iyo. Alam kong abala ang buhay at minsan ay isinasara natin ang ating sarili. Ngunit tingnan mo ang krus. Si Jesus kahit nagdurusa ay inisip ang iba. Hindi niya hinayaang maiwan si Maria o mawalan ng layunin si Juan at hindi ka rin niya iiwan. Ang panalangin ito ay isang paalala na hindi ka kailanman malalayo sa kanyang pagmamahal at higit pa riyan, tinatawag ka niya upang maging kanyang mga kamay dito sa mundo. Marahil mahirap magpatawad, ngunit ang pagbibigay ng pagdamay ay maaaring maging unang hakbang. Marahil kailangan mong ipagdasal ang iyong sarili, ngunit ang ipanalangin ng iba ay maaaring magbukas ng bintana ng langit. Gusto kong iwanan ka ng isang imahe na tumagos sa puso ko habang isinusulat ko ito. Isipin mo ang isang parola sa gitna ng isang bagyong gabi. Magulo ang dagat, nawawala ang mga bangka, ngunit ang ilaw ay pumapasok sa dilim at gumagabay sa bawat isa patungo sa dalampasigan. Si Jesus sa krus ay ang ilaw na iyon. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, binuksan niya ang liwanag para kay Maria, kay Juan at para sa iyo. Tinatawag ka niya sa pangalan, ipinapakita ang daan at binibigyan ka ng isang misyon, maging ilaw rin. Hindi kailangang maging isang malaking bagay, isang ngiti, isang salita, isang panalangin para sa isang tao ay sapat na upang ipakita ang kanyang puso. Kaya, mahal kong kaibigan, ano ang gagawin mo sa tawag na ito? Marahil ngayon ang araw upang tawagan ng isang matagal mo nang hindi nakakausap, upang bigyan ng yakap ang isang taong nangangailangan, o simpleng sabihin, Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. Dahil ang panalangin ito ni Jesus sa krus ay hindi lang para sa sandaling iyon, ito ay isang alinggaw-ngaw na umaabot sa buhay mo ngayon. Nang sinabi niya, narito ang iyong ina at narito ang iyong anak, para rin iyon sa iyo. Ipinapakita niya ang iyong pamilya, ang iyong layunin at ang iyong dahilan upang mabuhay. At may higit pa, ang pagsagot sa tawag na ito ay nagbibigay buhay sa iyong espiritu. Kapag ikaw ay kumonekta sa iba sa pag-ibig ni Kristo, may nabubuhay sa loob mo, isang kagalakang hindi maipaliwanag ng mundo. Parang hinipan ng Espiritu Santo ang isang sariwang hangin sa iyong pagod na puso. Kaya huwag kang matakot na pakinggan ang tawag na ito. Nakikita ka ni Jesus kung nasaan ka at nais kanyang dalhin sa kanyang piling sa gitna ng pag-ibig na kailanman ay hindi mabibigo. Itaas mo ang iyong mga mata ngayon, kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Ang panalangin ni Jesus sa krus ay inaabot ka, niyayakap ka at tinatawag ka sa isang mas dakilang layunin. Sabihin mong oo sa kanya at panoorin kung paano binabago ng kanyang pagmamahal hindi lang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang mga taong nasa paligid mo. Dahil ang tawag na ito ay ang kapangyarihang nagbubuklod, nagpapagaling at nagpapalago sa kaharian ng Diyos. Ang huling hinga na nangangako ng walang hanggan. Ngayon, isipin mo ang isang sandali ng katahimikan na may bigat ng walang hanggang pag-asa. Narito tayo sa huling hininga ni Jesus sa krus, kung saan tila huminto ang langit sa paghinga. Sa Lucas 23:46, muli niyang itinaas ang tinig sa huling pagkakataon at sinabi, Ama, sa iyong mga kamay inihahabilin ko ang aking espiritu. Pagkatapos nito, iniyuko niya ang kanyang ulo at lumisan. Ngunit hindi ito isang hungkag na pamamaalam, kaibigan. Ito ay isang panalangin na nagpahayag ng lubos na pagtitiwala sa Ama at nagbukas ng pintuan tungo sa walang hanggan para sa iyo at para sa akin. Isang hininga na hindi nagtapos sa kamatayan,
kundi namukadkad sa buhay. Naramdaman mo na ba ang takot na bitiwan ang isang bagay na hindi mo kayang kontrolin? Marahil ito yung hinaharap, puno ng mga kawalang katiyakan na nagpapagulo sa iyong isipan, o isang sitwasyong tila dumudulas mula sa iyong mga kamay, parang buhangin sa pagitan ng mga daliri. Sa sandaling iyon, ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang tunay na pagtitiwala. Hindi siya lumaban sa katapusan, hindi siya kumapit sa buhay sa mundo. Bagkus, buong katiyakang ipinagkatiwala niya ito sa Ama. At ang panalangin ito, ang kilos ng pagsuko, ay isang handog na iniwan niya para sa atin upang harapin natin ang ating sariling mga bagyo. Pag-isipan mo ito. Ano ang gagawin mo kung alam mong may isang lugar kung saan ang lahat ng ikaw ay ganap na ligtas? Si Jesus sa krus ay hindi lamang nagtapos ng isang paglalakbay. Sinimulan niya ang isang bago. Alam niya na siya'y tatanggapin ng Ama, na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang tulay patungo sa kaluwalhatian. At nang sinabi niya sa iyong mga kamay, inaanyayahan niya tayong gawin din iyon. Anuman ang iyong kinakaharap ngayon, isang pagkawala, isang sakit, o kahit ang bigat ng isang pangkaraniwang araw, maaari mong ipagkatiwala ang lahat sa mga kamay ng Ama, sapagkat kailanman ay hindi niya hinayaang mahulog ang kanyang iniingatan. Gusto kong dalhin mo ito sa iyong puso ngayon. Mayroon bang isang bagay na mahigpit mong hawak dahil natatakot kang mawala ito? Marahil ito'y isang pangarap na hindi natupad, isang taong nais mong protektahan o maging ang iyong sariling kapayapaan. Sa huling hininga ni Jesus, itinuro niya sa atin na ang makapangyarihang panalangin ay hindi tungkol sa paghawak, kundi sa pagpapalaya. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot, kundi sa pagtitiwala sa may hawak ng lahat ng sagot. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ginawa mo ito? Isang kapayapaang hindi maipaliwanag ng mundo ang unti-unting lumalago sa loob mo, tulad ng banayad na hangin na nagpapakalma sa nagngangalit na dagat. Alam kong hindi madaling bumitaw. Itinuturo sa atin ng mundo na lumaban, kumapit at kontrolin ang lahat. Ngunit tingnan mo ang krus. Hindi nagpumigla si Jesus. Pinili niya ang pagsuko at tinugon ito ng Ama sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. Ang panalangin ito ay isang gabay para sa iyo ngayon. Kapag sinabi mong Ama, sa iyong mga kamay, ipinahahayag mo na nagtitiwala ka sa kanyang plano kahit hindi mo ito lubos na maunawaan, at ang banal na espiritu ay dumarating tulad ng isang tapat na kaibigan upang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa hakbang ng pananampalatayang ito. May isang imahe akong nais ibahagi sa iyo na dumating sa isip ko habang ipinagdarasal ko ito. Isipin mo ang isang ibong lumilipad sa taas, may dalang sanga sa tuka. Maaari niyang hawakan ang bigat na iyon magpakailanman, ngunit darating ang oras na kailangan niyang bitiwan ito upang makapagtayo ng pugad. Si Jesus sa krus ay binitiwan ng kanyang espiritu upang makapagtayo ng isang walang hanggang tahanan, at tinatawag kanya ngayon na bitiwan ang nagpapabigat sa iyo upang ang Ama ay makapagtayo ng bago sa loob mo. Marahil ito na ang panahon upang ipaubaya ang isang pangambang bumabalot sa iyo, o magtiwala na ang Diyos ang may hawak ng mga bagay na hindi mo kayang hawakan. At higit pa riyan, ang panalangin ito ay hindi lang para sa malalaking sandali. Ito ay para sa pang-araw-araw, para sa trapikong nagpapainit ng iyong ulo, sa bayaring hindi mo alam kung paano babayaran, sa katahimikang nagbibigay sa iyo ng pangamba. Ama, sa iyong mga kamay ay isang susi na nagbubukas ng pintuan ng kapayapaan sa anumang sitwasyon. Sapagkat nang bigkasin ito ni Jesus, ipinakita niya sa atin na ang Ama ang pinakamabuting kanlungan ng lahat ng ating pagkatao. Hindi lamang niya hinahawakan ang ating buhay, binabago niya ito, binubuhay at pinapagniningning. Kaya, kaibigan, ano ang pumipigil sa iyo ngayon?
Isang pangamba, isang pagkabalisa, isang bagay na hindi mo kayang pakawalan, huminga ka ng malalim, pumikit saglit at isipin si Jesus sa tabi mo, pabulong na nagsasabi, ipagkatiwala mo sa Kanya. Ipasa mo sa Kanya ang bigat, ang alalahanin, ang bahagi ng sarili mong hindi mo maunawaan. Sapagkat ang mga kamay ng Ama ay hindi lang ligtas, ito rin ay puno ng pagmamahal, kapangyarihan at walang hanggan. At tuwing ipinapanalangin mo ito, inilalapit mo ang sarili mo sa puso ni Kristo sa pagtitiwalang nagpabagsak sa kamatayan. Itaas mo ang iyong espiritu ngayon, kaibigan. Ang panalangin ni Jesus sa krus ay isang paalala na hindi mo kailangang pasanin ang mundo. Sa iyong balikat, ang Ama na ang gumagawa niyan para sa iyo. Banggitin mo ang mga salitang ito ng may pananampalataya at mararamdaman mo kung paanong ang bigat ay nagiging magaan, ang kawalang katiyakan ay nagiging pag-asa. Sapagkat ang hiningang iyon ay hindi isang pagtatapos. Ito ang simula ng buhay na inihanda niya para sa iyo. Ang pangako na nagpapasiklab ng pag-asa. Ngayon, isipin ang isang eksena na kumikinang tulad ng isang bituin sa isang walang katapusang gabi. Bago umakyat sa langit, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, tinipon ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bundok sa Galilea. Nadaig na niya ang kamatayan at ang hangin ay puno ng pagkamangha at pag-asa. Sa Mateo sa 28 sa 20, nagsalita siya, nang may mahinahong autoridad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At narito ako'y sumasa inyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi lamang ito isang utos, kaibigan. Ito ay isang panalangin na nagkukunwaring pangako, isang sumpaan na nagpapasiklab ng pag-asa sa bawat sulok ng iyong puso. Naramdaman mo na bang maliit ka sa harap ng hinihingi ng buhay? Marahil ngayon ay nakatingin ka sa isang hamon na tila mas malaki kaysa sa iyong lakas, isang responsibilidad na nagpapabigat sa iyo, isang pangarap na tila malayo o isang laban na nakakapagod. Sa bundok na iyon, hindi lamang nakikipag-usap si Jesus sa 11 lalaking may maalikabok na balbas. Nakikipag-usap siya sa iyo ngayon sa mismong sandaling ito. Nangako siya na sasamahan ka hindi bilang isang malayong tagamasid, kundi bilang isang kasamang naglalakad sa iyong tabi na nagdadala ng bigat na akala mo ay sa iyo lamang. Isipin mo ito. Ano ang ibig sabihin ng magkaroon si Jesus sa iyo araw-araw? Hindi niya sinabi, kasama ko kayo paminsan-minsan o kapag maayos ang lahat. Sinabi niya, sa lahat ng mga araw, sa mga araw ng sikat ng araw kapag umaawit ang puso at sa mga gabi ng bagyo kapag lumuluha. Ang panalangin, ito ay tulad ng isang apoy na hindi kailanman namamatay. Isang liwanag na pumutol sa anumang kadiliman. Alam niya na magiging mahirap ang mundo, na magkakaroon ng mga sandali na iisipin mong sumuko. Ngunit binigyan ka niya ng isang angkla, ang katiyakan na hindi ka nag-iisa. Nais kong dalhin mo ito sa iyong buhay ngayon. Marahil ikaw ay humaharap sa isang bagay na nagdudulot ng pagdududa sa kinabukasan, isang pintong hindi bumubukas, isang sakit na hindi maipaliwanag o isang katahimikan na gumagambala sa iyo. Si Jesus, gamit ang mga salitang ito, ay nagsasabi sa iyo, nakikita kita, narito ako. At higit pa, tinatawag kanyang humayo, mabuhay at hawakan ang ibang mga buhay dahil nadaig na niya ang iyong kinatatakutan. Ang pangakong ito ay hindi lamang isang kaaliwan. Ito ay isang kapangyarihan na nagpapataas sa iyo, nagtutulak sa iyo ng pasulong, nagpapalakas sa iyo ng higit sa iyong inaakala. Alam kong kung minsan ay tila malayo ang kanyang presensya. Ang ingay ng mundo ay nagpapahina sa mahinang tinig ng tagapagligtas at ang pagmamadali ay nagpapalimot sa atin na siya ay malapit.
Ngunit tingnan mo ang kanyang sinabi, ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay na sa akin. Ibig sabihin, walang anuman, hindi ang takot, hindi ang pagdududa, hindi ang pagkabigo, ang may kapangyarihan sa iyo nang walang pahintulot niya. Kapag nananalangin ka na may pangakong ito sa puso, nakikipag-ugnayan ka sa lakas na lumikha ng sansinukob na nagapi ang kamatayan, na humahawak sa iyong buhay ng may malambot na mga kamay. Nais kong ibahagi sa iyo ang isang larawan na pumasok sa aking isipan habang nagmumuni-muni tungkol dito. Isipin mo ang isang pastol na gumagabay sa kanyang kawan sa isang mapanganib na lambak. Ang mga lobo ay nag-iikot, ang landas ay makipot. Ngunit ang pastol ay nauuna, hawak ang kanyang tungkod, umaawit ng isang awit na nagpapatahimik sa mga tupa. Si Jesus ang pastol na iyon. Nang sabihin niya, ako'y sumasa inyo, siya ay umaawit para sa iyo, isang himig ng pag-asa na umalingaw-ngaw kahit sa pinakamahirap na mga lugar. At tinatawag kanyang umawit kasama niya upang mabuhay ang pangakong ito ng may tapang. Kaya mahal kong kaibigan, ano ang gagawin mo sa katotohanan ito ngayon? Marahil oras na para tumigil sa pagtingin sa laki ng problema at simulang tingnan ang laki ng iyong tagapagligtas. Sabihin mo sa kanya, Panginoon, naniniwala ako na kasama mo ako. Sabihin mo ito ng malakas, damhin ito sa kalaliman ng iyong kaluluwa. Dahil ang panalangin ito ni Jesus ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan. Ito ay isang buhay na lakas na nagdadala sa iyo ngayon. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, kasama mo siya. Sa bawat laban na iyong hinaharap, nagtagumpay na siya para sa iyo at mayroon pa. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa iyo ng layunin. Ang humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ay hindi lamang para sa mga misyonero sa malalayong lupain. Ito ay para sa iyo, sa iyong trabaho, sa iyong tahanan, sa iyong kalye. Isang ngiti, isang salita ng pag-asa, isang panalangin para sa iba ay sapat na upang magdala ng kanyang liwanag. Kapag namumuhay ka ng ganito, ang presensya ni Jesus ay nagiging totoo rin para sa iba. Ikaw ay nagiging isang larawan ng pangako na kanyang ginawa. Itaas mo ang iyong paningin ngayon, kaibigan. Hindi ka nakakulong sa iyong nakikita. Ikaw ay nakakonekta sa kanyang ipinangako. Manalangin ng may katiyakang ito, mabuhay ng may pag-asang ito, at tingnan kung paano binabago ng Espiritu Santo ang iyong mga araw. Dahil hindi lamang binigkas ni Jesus ang mga salitang ito, ito ay kanyang inukit sa panahon upang hindi mo kailanman malimutan. Kasama mo siya palagi, ang pamamagitan na hindi nagwawakas. Ngayon isipin ang isang eksena na lumalampas sa panahon. Isang lugar kung saan ang tabing sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay nagiging manipis tulad ng isang hininga. Si Jesus, pagkatapos umakyat sa langit, ay hindi lumayo sa atin. Dinala niya ang ating mga pangangailangan sa puso ng Ama. Sa Hebreo 7:25 nakasulat na siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ito ay hindi lamang isang talababa sa kasaysayan, kaibigan. Ito ay isang patuloy na panalangin, isang walang hanggang pagtawag na ginagawa ni Jesus para sa iyo ngayon. Sa mismong sandaling ito, sa harap ng makalangit na trono, naramdaman mo na bang nakalimutan na parang ang iyong mga laban ay masyadong maliit para mag-matter o masyadong malaki para malutas? Marahil ngayon ay may daladala kang isang bigat na walang nakikita, isang alalahanin na nagpapabalik-balik sa iyong isip, isang pangarap na tila dumudulas, o isang sugat na patuloy na dumudugo ng tahimik. Alamin mo ito, may isang taong hindi kumukupas ang pagtingin sa iyo. Si Jesus, ang dakilang saserdote, ay nasa harap ng Ama na may mga kamay na may marka ng mga pako na binibigkas ang iyong pangalan. Hindi siya nagpapahinga, hindi siya napapagod, hindi siya nagkakamali. Siya ay namamagitan para sa iyo ng may pagmamahal na walang hanggan.
Isipin mo ito, ano ang ibig sabihin ng may si Jesus na nananalangin para sa iyo? Hindi ito isang ordinaryong panalangin. Ito ay ang tinig ng isa na nakakaalam sa bawat hibla ng iyong pagkatao, na naglakbay na sa mga mas madilim na lambak kaysa sa iyo, na nagapi ang hindi kayang gapiin ng sinuman. Hindi siya humihingi sa Ama ng isang bagay na pangkalahatan. Alam niya ng eksakto ang iyong kailangan, ang lakas para sa susunod na hakbang, ang kapayapaan para sa susunod na gabi, ang kagalingan para sa susunod na araw. At ang pinakakamangha, hindi niya ito ginagawa dahil karapat-dapat ka, kundi dahil mahal ka niya. Ang pamamagitang ito ay isang ilog ng biyaya na patuloy na umaabot sa mga pinakamalalim na sulok ng iyong kaluluwa. Nais kong dalhin mo ito sa iyong puso ngayon. Marahil iniisip mo, pero hindi ko ito nararamdaman. Magulo pa rin ang buhay ko. At sasabihin ko sa iyo, nang may buong lambing, hindi mo kailangang maramdaman para maging totoo. Hindi hinihintay ni Jesus na dumating kang perpekto sa Ama. Dinala ka niya doon. Kapag siya ay namamagitan, sinasabi niya, Ama, ito ang aking anak, binayaran ko sila, nais ko silang kasama ko. At dinidinig ng Ama dahil ang anak ang perpektong tagapamagitan. Ibig sabihin, kahit sa mga araw na ang iyong mga salita ay nagkukulang, ang kanyang mga salita ay hindi nagkukulang para sa iyo. Alam kong ang buhay ay maaring magdulot ng pagdududa. Minsan tila tahimik ang langit na parang ang iyong mga panalangin ay mga ibong lumilipad at hindi na bumabalik. Ngunit tingnan mo ang katotohanan ito, si Jesus ay nananalangin para sa iyo ngayon. Habang pinakikinggan mo ito, habang humihinga ka, itinataas niya ang iyong mga pangangailangan. Nakikita niya ang hindi mo nakikita, ang inihahanda, ang inaayos, ang darating. At hindi lamang siya humihingi, ginagarantiya niya dahil ang kanyang dugo ay mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Nais kong ibahagi sa iyo ang isang larawan na tumimo sa akin habang iniisip ito. Isipin mo ang isang abogado sa harap ng isang hukom na ipinagtatanggol ang isang taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Hindi siya nag-aatubili, hindi siya naguguluhan. Ipinapakita niya ang kaso ng may kumpiyansa dahil alam niyang tiyak na ang tagumpay. Si Jesus ang abogadong iyon. Siya ay nasa harap ng Ama, hawak ang kaso ng iyong buhay at hindi siya kailanman natatalo. Sa bawat pagkakataong natitisod ka, sinasabi niya, nabayaran ko na iyan. Sa bawat pagkakataong lumuluha ka, sinasabi niya, dinala ko na iyan. At sumasangayon ng Ama dahil ang kanyang pagmamahal ay mas malaki kaysa sa lahat. Kaya mahal kong kaibigan, ano ang gagawin mo sa katiyakang ito ngayon? Marahil oras na para tumigil sa pagdadala ng kanyang dala. Sabihin mo sa iyong sarili, si Jesus ay nananalangin para sa akin. Ipikit mo ang iyong mga mata saglit at isipin ito, ang tagapagligtas, na may banayad ng ngiti na binibigkas ang iyong pangalan sa Ama. Dahil ang pamamagitang ito ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa iyo sa mga problema. Ito ay tungkol sa pagdadala sa iyo ng mas malapit, sa paggawa sa iyong buo, sa paghahanda sa iyo para sa susunod. Kapag nananalangin ka, hindi ka nag-iisa. Sumasali ka sa kanyang panalangin tulad ng isang alingawngaw na umaalingawngaw sa langit. At mayroon pa, ang pamamagitang ito ay nagbibigay sa iyo ng tapang. Kung si Jesus ay nananalangin para sa iyo, sino ang makakapigil sa iyo? Kung siya ay nasa iyong tabi, ano ang makakapagpabagsak sa iyo? Maaari mong harapin ang araw ng may taas noo na alam na ang hari ng mga hari ay lumalaban sa iyong mga laban sa pinakamataas na lugar. Kaya huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mong punuin ka ng Espiritu Santo ng katotohanan ito. Ikaw ay pinagtutuunan ng isang panalangin na hindi nagwawakas, ng isang pagmamahal na hindi nagkukulang. Itaas mo ang iyong kaluluwa ngayon, kaibigan. Hindi ka iniwan ni Jesus, dala kanya sa mga salitang kanyang sinasabi sa Ama,
Manalangin ng may kumpiyansang ito, mabuhay ng may pag-asang ito, at tingnan kung paano binabago ng kapangyarihan ng pamamagitang ito ang lahat sa iyong paligid. Dahil siya ay nabubuhay para rito, at ikaw ay nabubuhay dahil dito. Narating na natin ang wakas ng paglalakbay na ito. Narating na natin ang wakas ng paglalakbay na ito, kaibigan, at nais kong huminto sandali upang titigan ka sa mga mata, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng screen, at sabihin sa iyo, binabati kita. Narating mo ito at hindi ito isang maliit na bagay. Kakaunti ang mga taong naglalaan ng oras upang makinig sa isang mensaheng tulad nito, upang sumisid ng malalim sa puso ng Diyos at hanapin kung ano ang nais ipahayag ng Espiritu Santo. Espesyal ka, hinirang, isang taong nagsabi ng oo sa tawag na lumago sa pananampalataya at tuklasin ang kapangyarihan ng pinakamakapangyarihang panalangin ni Jesus. Damhin mo ang yakap nito, hindi ka narito sa pamamagitan ng pagkakataon lamang. Ang lahat ng ating tinalakay ngayon, mula sa katahimikan sa bundok ng mga olibo hanggang sa pamamagitan na hindi nagwawakas, ay higit pa sa isang magandang kwento. Ito ay isang buhay na lakas na maaaring magbago ng iyong buhay ngayon. Si Jesus ay nanalangin ng may pagsuko, may kapatawaran, may tiwala, at tinatawag kanya na manalangin din ng gayon. Marahil may naramdaman kang kumilos sa iyong loob habang nakikinig, isang kislap ng pag-asa, isang bigat na bumagsak, isang apoy na nagningas. Ito ang gawain ng Espiritu Santo na bumubulong. Mayroon akong higit pa para sa iyo, at naniniwala ako na dinala ka ng Diyos sa bidyong ito dahil nais niyang bigyan ka ng isang bagong bagay ngayon. Nais kong hilingin sa iyo ngayon ang isang espesyal na bagay. Mag-iwan ng isang pangungusap sa mga komento na nagpapakita ng iyong pangako sa paglalakbay na ito. Isang bagay na natatangi, nagmumula sa iyong puso tulad ng pipiliin kong manalangin, tulad ng panalangin ni Jesus, o nais kong mabuhay sa kanyang pangako. Hindi lamang ito para sa akin, ito ay para sa iyo upang ipahayag ang iyong pananampalataya, upang makita ko kung sino ang mga hinirang na naglalakbay kasama ko hanggang sa wakas. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Kapag sumulat ka, nagtatanim ka ng isang binhi sa iyong sariling buhay at sa buhay ng mga bumabasa. Kaya, huwag itong itago. Ibahagi kung ano ang sinabi sa iyo ng Diyos ngayon, at mayroon pa, ibahagi ang videong ito sa iba. Isipin ng taong nangangailangang marinig ito. Isang kaibigang naliligaw, isang kamag-anak na pagod, o kahit isang taong hindi mo masyadong kilala, ngunit inilagay ng Espiritu Santo sa iyong puso. Gamitin ang pindutan ng pagbabahagi ngayon, isend sa WhatsApp o i-post kung saan mo maaaring maibahagi. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay tulad ng isang ilog, kailangan itong umagos upang maabot ang mga nauuhaw. Isipin kung ang bidyong ito ay makarating sa isang taong malapit ng sumuko. At sa pamamagitan nito, matatagpuan niya si Jesus. Ikaw ay magiging mga kamay niya, isang sisidlan ng pagpapala, isang pribilehiyo, hindi ba? Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay. Mag-subscribe sa channel at i-like ang videong ito. Kung kasali ka na sa komunidad na ito, taos-puso kitang pinasasalamatan. Ikaw ay isang haligi na sumusuporta sa misyong ito. Ngunit kung hindi ka pa nag-subscribe, tatanungin kita ng may pagmamahal, ano pa ang hinihintay mo? Hindi lamang ito tungkol sa isang numero. Ito ay tungkol sa pagsali sa isang kilusan ng pananampalataya, tungkol sa pagpapanatiling buhay ng apoy na ito sa iyong buhay. Sa bawat pagkakataong ikaw ay kumonekta rito, sinasabi mo sa mundo, naniniwala ako na nagsasalita ang Diyos. At kung ikaw ay mag-aatubili, isipin ito, may isang tao sa labas na nangangailangan ng mensaheng ito at ang iyong subscription ay tumutulong sa YouTube na maabot ito ng mas malayo. Huwag hayaang pahiyain ka ng kaaway. Maging proud na bahagi ka nito.
Nais kong ikwento sa iyo ang isang larawan na pumasok sa aking isipan habang nananalangin para sa pagtatapos na ito. Isipin mo ang isang malagong puno, puno ng mga bunga na tumutubo sa tabi ng ilog. Ang bawat dahon ay isang panalangin, ang bawat bunga ay isang buhay na nabago. Ang channel na ito ay tulad ng punong iyon at ikaw ay isang ugat na nagpapanatili nito ng matatag. Kapag nag-like ka, nagbahagi at nag-subscribe, ikaw ay nagdidilig sa punong iyon. Tumutulong itong lumago at magbigay ng lilim sa mga nangangailangan. Ngunit kung dadaan ka lang ng walang ginagawa, parang pinatutuyo mo ang lupa, ang puno ay nabubuhay, ngunit hindi ito namumukadkad tulad ng maaari. Kaya piliin mong maging isang malakas na ugat, isang taong gumagawa ng pagkakaiba sa kaharian, inaanyayahan. Kitang patuloy na panoorin ang mga video sa channel na ito. Hindi lamang ito libangan, ito ay espiritual na pagkain, isang lugar kung saan maaari mong matagpuan ang Diyos linggo-linggo. Ang buhay ay isang karera at ang pananampalataya ang nagpapanatili sa iyo na tumakbo. Huwag hayaang mamatay ang apoy. Sumama ka sa akin, tayo ay lumago ng magkasama dahil ang sinimulan ng Diyos sa iyo rito ay hindi pa tapos. Meron siyang higit pa, marami pa, at ang channel na ito ay isang tulay para rito. Para sa mga walang malapit na simbahan, ito ay isang kanlungan at ikaw ay bahagi nito. Sa wakas, nais kong hilingin sa iyo ang isang banal na bagay. Kapag natapos na ang videong ito, huwag agad mag-click palabas. Manatili ng ilang minuto sa katahimikan, pakikinggan ang tugtugin na patutugtugin. Ipikit mo ang iyong mga mata, itaas ang iyong mga kamay kung nais mo, at pasalamatan ng Diyos para sa araw na ito, para sa hangin sa iyong baga, para sa pangako sa iyong mga tainga, para sa pagmamahal na hindi ka kailanman iiwan. Huwag mong patigilin ang sandaling ito. Hayaan mong balutin ka ng Espiritu Santo. Ito ang iyong oras kasama ang Ama, isang tatak para sa lahat ng iyong natanggap ngayon. Ikaw ay isang pagpapala, kaibigan. Salamat sa pagiging narito, sa pakikinig, sa pagpili kay Jesus. Nawa ang kanyang kapayapaan ay sumain nyo at nawa ang kanyang panalangin ay patuloy na magbago ng iyong buhay. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, mabuhay ka sa iyong natutunan ngayon.